Hi everyone! So this is the continue or part 3 of my video here in Kyoto, Japan. So, ang ending, dito ko na nga pala ulit naisipang kumain sa McDonald's kasi ito lang yung mas malapit. Well, actually, sa Saizeriya restaurant dapat ako kakain dyan. Pero nga, medyo nalalayuan ako at nadaanan ko rin lang man tong McDonald's. Dito ko na lang naisip kumain. And as usual, same pa rin lang naman yung mga in-order ko. Burger with fries and soft drinks. Mas mura kasi kapag nakaset na yung in-order mo. Kaya ayun, since familiar naman ako sa mga in-order ko, ito na lang yung aking in-order. Medyo mabilis nga akong kumain nung mga time na yan kasi nga nagmamadali ako bumalik dun sa Kyoto Station kasi ang dami ko pang dapat puntahan. And ayoko na rin palang abutin ng gabi kasi sobrang lamig at baka maligaw na naman ako maya-maya. At nandito na nga pala ako ulit sa harap ng Kyoto Tower. Mas maganda talaga yung spot or view niya kapag hapon na or gabi na kaso hindi na ako aabutin. Actually, gusto ko sanang abutin dyan hanggang gabi kaso hindi ko na talaga kinaya yung weather kasi sobrang lamig. Di na rin pala kinaya nung kamay ko kasi sobrang lamig nga. Hindi ko na rin mahawakan yung phone ko para makapagkuha ng video. Pumasok nga rin pala ako dito sa loob ng shop. Dito nga pala to sa loob ng Kyoto Station para maghanap ng gloves. Kaso pag check ko nitong balabal, grabe sobrang mahal kina to Ford. Mas mahal pa sa pamasahe ko. Nagtry pa nga ako dyan mag-check sa iba. Baka merong mas mura kaso wala talaga. Kaya ang ending, nanalamin na lang ako sa mirror. Grabe, hindi ko talaga na-enjoy yung outfit of the day ko kasi ba naman sobrang lamig at hindi ko na-enjoy yung suot kong pantaas. So anyways, bala ko na lang nga pala ditong bumalik ulit sa summer season para naman ma-enjoy ko yung mga best spot dito sa Kyoto Station. Pagbalik ko nga dito sa illuminated grand stairway, meron na siyang onting ilaw pero hindi mo pa siya masyadong ma-appreciate kasi hindi pa gabi. Bago nga pala ako nag-decide umuwi talaga dyan, nagtambay muna ako sa may gilid para abutin ako ng gabi kaso hindi na talaga kinaya. Bale, dito nga pala ako muna tumambay ng mga ilang oras kasi nagbabaka sakali akong abutin ng gabi. Medyo kasi hindi masyadong malamig sa may area na to kaya dito ko na lang naisip magtambay. Pagdating ko nga dito, may mga couple akong nakita na nagkakape dito sa may tapat na to pero pagtingin ko wala naman masyadong titignan. Buti na nga lang pala dumaan ako dito kasi isa nga pala to sa pinaka-best spot dito sa loob ng Kyoto Station. Kaya pala ang daming mga couples na nagkakape kanina pagdating ko. So since walang masyadong available na upuan doon kanina, so dito ko na lang naisipan munang tumambay. So one of the reason nga kung bakit sikat din tong area na to kasi matatanaw mo dito yung mga bullet train or Shinkansen na nagdi-depart from back and forth. And aside from that, yung area niya is very spacious at makaka-receive ka ng maraming sunlight at very perfect siya at nakaka-relax. Kaya naman sa sobrang na-relax ako dyan at medyo nawala yung lamig, so napatagal ako dyan ng tambay. Inabot lang naman ako dyan ng mga ilang oras. Sakto umalis na yung babae nakaupo dito kanina, kaya ako na yung pumalit. Dito kasi yung pinaka-perfect na area para matanaw mo yung magagandang bullet train na dumaraan or nagdi-depart kanina pa. So nagmema muna ako dyan saglit at habang nakatingin ako sa mga best views sa tapat ko, syempre nag-selfie-selfie din ako pag may time. And after ko nga mag-emotion at mag-selfie-selfie, tumayo na ulit ako dyan para i-check yung Illuminate Grand Stairway or yung hagdan na sikat dito sa Kyoto. Guys, pauwi na ako. And last spot. So, hindi pa ako ngayon sa Kyoto Station exit. Actually, pa-exit pa lang ako. Inantay ko lang talaga yung hagdanan. Ano nga yung pangalan na? Actually, I don't know the exact meaning, but papakita ko sa inyo maya-maya. Madadaanan ko siya and after that, uwi na ako kasi hapon na, ayun. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ako makapag-picture kasi sobrang lamig. But sobrang ganda niya talaga sa personal. Wait lang, pakita ko sa inyo. And eto na nga pala yung itsura na sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi pa rin siya masyadong maliwanag kasi nga kailangan mas gabi pa para mas ma-appreciate mo siya. Pero grabe, sobrang ganda nito at ma-appreciate nyo guys kapag nakita nyo siyang actual. So bale, meron siyang 171 steps na nagsisimbolize ng Kyoto Station building. And aside from that, meron siyang larger space na in-install which is 15,000 lead na iba't ibang klase ng magagandang design. And meron din siyang iba't ibang klase ng tema or design depende sa season. And pagkatapos ko nga dumaan doon sa Illuminated Grand Stairway, naisip ko na rin umuwi. Hanggang dito na lang. Bye!